Alright. So mga lods, mayroon naman po tayong sirang microwave dito mga lods. Okay, so ngayon mga lods, papakita ko po sa inyo kung ano po yung problema ng microwave nito mga lodi. So test po muna natin sa 1 minute po. Tignan po natin kung ano po yung problema niya mga lods. So mga lods, habang hinihintay po natin nalalabas yung kanyang error mga lods. Ayan. Kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi ka updated sa mga susunod na video na ina-upload ko. So mga lods, hindi po siya umabot ng 1 minute mga lods. Namatay po siya mga lods. So yan, second test ulit po tayo mga lods. Hintayin po natin kung ano po yung error na lalabas po mga lodi. So yan mga lods, bali ang lumabas na error niya mga lods, H98 po mga lodi. So yan, tanggalin po natin yung plug bago po natin buksan mga lods. Okay? Siguraduhin lang po para safety po tayo, dapat po ay natanggal po natin lahat ng mga nakasaksak po mga lods. Yan. So yun, dahil wala po tayong dalang drill po mga lodi. So magmamanual po tayo ngayon mga lods. Okay, mabilis lang man po itong mga lods kung magbukas ng mga ganito po mga lodi. Yan. Gaya ng palaging binubuksan po natin mga lods, angat lang ng konti mga lodi, tapos hila palikod. Okay. So yun mga lodi, nabuksan na po natin. Okay, ayan. So unang itetest po natin mga lods, pag H98 po, minsan po sa H98 po mga lods, low voltage po siya mga lods sa H98. Pero itetest po muna natin yung kanyang magnetron po mga lods. Bubuksan muna natin yung kanyang magnetron. Pag sa ibang model po kasi mga lods, hindi po lahat ng H98 po dito yung problema mga lodi. Minsan dito sa inverter po, minsan dito sa kanyang magnetron mga lods. So unang-unang i-check po natin yung kanyang magnetron po mga lodi. So yan mga lods, kagaya ng ini-expect ko po mga lodi. Ayan, kung napapansin nyo mga lods. Okay, bali on ko lang po yung ilaw. Okay, sorry, hindi po ma-on yung ilaw ng aking cellphone po mga lods. Right, so yan. Linaw ba? Okay, so yan. Ito nga po pala mga lods, kung napapansin po ninyo mga lodi, basag po yung kanyang magnet mga lods. Yan o. Yan o. Saka dito din po sa baba basag. Kahit isa po dito basag po mga lods, hindi na po magagamit yung ating magnetron mga lods. So ngayon ang gagamit na lang po natin dito mga lods, ito yung kanyang tip po mga lodi, ang magagamit po natin. And so maghanap po tayo ng mga second hands na magnetron mga lods. So meron po tayo nahanap mga lods. Ito po mga lods, bali second hand lang po itong mga lodi. Tinanggal lang po natin sa mga lumang microwave po mga lods. Okay. Yan, linisan ko lang po ng konti. Ayan, nalinisan ko na po. At
wala na po siyang tip mga lods. So ang gagawin po natin dito mga lodi, tatanggalin po natin dito po sa basag na magnet po natin mga lods. Tanggalin po natin yung kanyang tip at ilipat po natin yan mga lods. Hilain lang po, pagtanggal po nito mga lodi, hilain lang po natin ng dahan-dahan po mga lodi. Yun o. So yan, ganyan lang po pagtanggal mga lods dahil yung model niya parehas po sila mga lodi. Ayan, so parehas po yung kanilang model mga lods. So maaari po natin itong gamitin mga lodi. Yan. So sa pagbalik po, kailangan po natin ng konting pukpok po mga lods. Okay. Yan. So lalay lang po sa pagpukpok mga lodi. Yan. So ngayon ilagay na po natin yung magnetron. Paalala lang po mga lods, hindi po lahat ng H97 po mga lods o kaya't H98 po ay nasa magnetron ang problema niya mga lods. Maari po sa magnetron, maari po dito sa kanyang inverter po mga lods. Yan. So ilagay na po natin yung kanyang wire. Ayan. Ibalik na rin po natin yung kanyang ilaw po mga lodi. Okay, ilagay po natin yung kanyang sensor. Yun, tapos. So ngayon dahil nailagay na po natin lahat ng mga tinanggal po natin mga lods. Okay. So ngayon iti-test po natin ulit mga lodi. Yan. Test po ulit natin. Okay? Kagaya ng palagi pong tinitest po natin dito mga lods, pag natapos niya po yung 1 minute po mga lods, ibig sabihin goods na po yung ating microwave po mga lods. Dahil pag may problema po yung ating microwave, hindi po siya abot ng 1 minute. Ayan, kung titignan po natin mga lods, hindi po siya umabot ng 1 minute po mga lodi. So yan, test po ulit natin, tignan po natin kung ano po yung lalabas na error.
Ayan, H98 pa rin po ang lumabas sa kanya po mga lodi. Okay. So ngayon mga lods, ang itetest po natin yung kanyang, dahil napalitan na po natin yung kanyang inverter mga lods, yung kanyang magnetron. So buksan po natin yung kanyang inverter mga lodi. So ngayon, visual check po ulit tayo mga lods. Tignan po natin yung kanyang inverter po mga lods kung walang basag dito sa kanyang transformer mga lodi. Okay, so par wala naman po siyang basag dito sa kanyang transformer po mga lods. Dito sa core niya. Okay. At wala na rin po siyang screw mga lods. Ayan, natanggal na po siya mga lods. Isang screw lang po yung kanyang inverter. Yan, grabe, sobrang dumi po ng inverter niya mga lods. Yan. Okay, dahil sa sobrang dumi po nito mga lodi, susubukan po natin to. Hindi rin po ito bago mga lods. Ito ay galing din po sa lumang microwave po natin na hindi na po ginagamit mga lodi. Dito po kasi mga lods, hindi na po namin nire-repair ang mga inverter po mga lods. Dati, pinapilitan ko po yung kanyang IGBT transistor pa po mga lodi. So ngayon, hindi na po ako nagpapalit mga lods dahil marami naman po tayong extra dito na mga inverter mga lods. Ito kasi ang problema mga lodi sa dahil wala po kasi akong tweezer dito mga lods. Pag nalaglag po yung mga screw sa loob, mahirap pong kunin. Dapat po may tweezer po talaga nakahanda. Okay, so yan. So yan, napalitan na po natin yung kanyang inverter. So hindi po ako sure doon sa inverter na pinalitan po natin mga lods, kung goods po ba siya o sira din mga lods. So yan, test po ulit tayo sa 1 minute.
Okay, so antayin na lang po natin matapos yung 1 minute mga lods. Okay, so patapos na po yung 1 minute mga lods, hindi pa po siya namatay mga lods. Ayan, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe po, paki-subscribe na lang po at pindutin yung notification bell sa baba po para lagi kayo updated sa mga susunod sa video po. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Stay safe, stay creative, and God bless you all. Bye-bye.